So, sa ating pong pasimula ay magpasimula po tayo sa panalangin. Panginoon, salamat po Diyos sa pribilehiyo na ito na sa kabila ng mga sitwasyon, sa kabila ng mga kapaguran ng aming mga pisikal na katawan, nandirito po kami ngayon upang patuloy ka naming ihayag, itaas, parangalan namin ang iyong dakilang pangalan. Inihiling po namin sa pamamagitan ng banal na lingkod na si Jesus na kami iyong pangunahan, samahan at paggalaban mo kami ng karunungan, talas ng kaisipan, bukas na puso, bukas na tenga sa pakikinig, maging yung aming mga pagsusulat, pag-jot down, Panginoon, sa mga importanteng napakinggan namin. Tulungan mo kami na magkaroon kami ng pananagumpay. Salamat po, Ama, ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian at karangalan. Ibinabalik ko po ito sa tayong pangalan ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. So, para po madali po tayo sa ating pong pag-aaral ay hindi po ako magbubukas ng Biblia, pero ang aking pong mga verses na gagamitin ay English version. So, kuhanin niyo po yung mga verse at mayroon po kayong Tagalog na Biblia. Doon po natin babalikan after po nun. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay patungkol pa rin po sa didiscover pa rin ng ministry o yung ating paglilingkod, ano ba yung mayroon tayo, or discovering our ministry. Sabi po diyan sa 2 Corinthians chapter 9, 12 and 13. So ulitin ko na lamang po yung verse. Pangalawang Korinto chapter 9 verses 12 and 13. Sabi po diyan, this service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God, because of the service by which you have proved yourself. Men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ and for your generosity in sharing with them and with everyone else. So, pagpalaan po tayong lahat sa pagkabasa ng kanyang salita. So, bakit po ito ating pag-aaralan ngayon? Para po tayo'y ma-challenge. To be challenged to discover personal ministry assignment. Yan, kung bakit po tayo mag-aaral ng about sa ministry ngayon, para ma-challenge po tayo na makita natin yung mga personal na assignment na ministry sa atin ng Panginoon. Baka mamaya yung ginagawa pala natin ay hindi pala yan ang bigay sa atin ng Diyos. Amen po. And we must understand some factors that help discover personal ministry assignment. So dapat maunawaan daw po natin yung mga karamihang mga sanhi or factors na makakatulong upang makita natin yung mga personal na paglilingkod na naka-assign sa atin ng Panginoon. So alam niyo po ba na sabi nga po, yung malaman po yung ating mga spiritual gifts, ito po ay kalimitang bukas. Ito yung nagbubukas sa atin sa mga oportunidad. Naniniwala po ba kayo doon? Knowing our spiritual gifts open us to many opportunities of service. However, we must personally discover what it is that God really wants us to do. So, samantala, kailangan daw po natin na tayo mismo madiscover natin kung ano ang ibinigay sa atin ng Panginoon at kung ano yung gusto niya na gawin natin. If we are a part of the body of Christ, are we a part of the body of Christ? Yes, we are a part of a body of Christ. There is a specific function or ministry that we have to fulfill. Since no one has the monopoly of gifts, there is a reason why we are gifted with what we have. We must take extra efforts to discover the ministry that best suits us. So, ibig sabihin, since daw po na yung mga regalo, na mayroong mga regalo sa atin ang Panginoon, ito ay dahilan upang kung bakit tayo ay mga gifted, mga anointed with what we have, kung anong mayroon tayo. So, kailangan magkaroon tayo ng extra efforts upang madiscover natin yung ministry na kung saan tayo tinatawag ng ating Panginoon. Amen. So,
tayong lahat na nakapanumbalik sa Diyos. Ibig sabihin, what ministry has God given to all those who have been reconciled to Him? What does this make all of us? So, ibig sabihin, ito yung nakapaloob sa ating lahat na nanumbalik sa Panginoon. At ito tayo ngayon na tumanggap kay Kristo. Sabi diyan sa 2 Corinthians 5:18 and 20. Pangalawang Korinto, chapter 5:18 to 20. Ang sabi diyan, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting men's sins against them, and He has committed to us the message of reconciliation. We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. So tayong lahat ay nagmula sa ating Panginoon. Ibig sabihin na, kumbaga, kung paano na siya ay nakipagkasundo. Tayong lahat na naipagkasundo ng Panginoon sa kanyang amang nasa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng pagbigay niya sa atin ng ministry of reconciliation. Yung ibig sabihin yung ministry ng pagpapanumbalik. Amen. That God was reconciling the world to Himself in Christ. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagpanumbalik sa sangkatauhan sa Kanya sa pamagitan ni Kristo. Hindi binilang yung kasalanan ng mga tao. At sabi nga, He has committed to us the message of reconciliation. So si Lord, yung nagbigay sa atin ng mensahe para tayo makapanumbalik sa Kanya. And number 2 na word ay what specific ministries were assigned to Peter and Paul. Kung napapansin nyo, si Pedro at si Pablo, ano ba yung ministry na naka-assign sa kanila? So mapapansin natin dito sa Galatians 2:8, ang sabi po dito, for God who was at work in the ministry of Peter as an apostle to the Jews, was also at work in my ministry as an apostle to the Gentiles. So, yan. So, si Lord yung nagbigay ng ministry bilang isang apostol kay Pablo at kay Pedro. Amen. Doon sa mga hintil at doon sa mga si Lord ang nagbigay nito. Then what service is mentioned in this verse? What does this service result? So sa 2 Corinthians 9:12 to 13, yan, pangalawang Korinto chapter 9, 12 hanggang 13, sabi dito, this service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which we have proved ourselves, men will praise God for the obedience that accompanies your confessions of the gospel of Christ and for your generosity in sharing with them and with everyone else. So yan. So, mabilis po ba yung mga verse? Nakukuha po ba natin? Amen. So, number 4, what was Paul like before he followed Christ? So, ano bang katulad ni Paul bago siya sumunod kay Kristo? Ang sabi diyan sa Philippians 3, verses 4 hanggang 8. How do all this prepared him for the work God called him to do? So, paano daw ba hinanda si Paul sa paglilingkod na ito bago siya tawagin ng Panginoon na gawin ito? Sabi diyan sa Philippians 3:4 to 8. Yan. If anyone else thinks he has reasons to put confidence in the flesh, I have more circumcised on the 8th day of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrews of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee, as for zeal, persecuting the church, as for legalistic righteousness, faultless, but whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ. So lahat ng ito ay kumbaga iniwan ni Paul
para lamang makasunod siya sa ating Panginoon. Amen. So, sabi din diyan sa Galatians 1, Galatia chapter 1, 13 hanggang 16, "For we have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God and tried to destroy it." Si Paul pa rin po ito sa Galatia chapter 1, 13 hanggang 16. So narinig din naman daw po natin ang kanyang nakaraan, yung kanyang pamumuhay na sa Judaism, tapos kung paano niya pinersecute ang iglesia ng Panginoon at gusto niya itong sirain. "I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age and was extremely zealous for the traditions of my fathers. But when God, who set me apart from birth and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles." So, kumbaga, yung magulang ni Paul ay talagang sila sa mga tradisyon. Pero sabi nga, nung tinawag siya ng Panginoon na alam niya na ever since, sabi niya, since from birth, He called me by His grace. So, alam ni Paul, naunawaan niya na mula pa sa kanyang pagkapanganak ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, tinawag na siya ng Panginoon. At sabi nga, He was pleased to reveal His Son in me. So, nalugod ang amang nasa langit na mahayag ang Panginoong Jesucristo sa buhay ni Paul. Na talaga, preach niya yung mabuting balita doon sa mga hintel. Ayan. So, yan po yung introduction po natin about po sa pagmiministry na kung saan mayroon si Pablo at si Paul. Ngayon punta naman tayo dito sa mga assignment na ministry na ibinigay ng Panginoon. So, number 1, discerning my assignment from God. Ayan. Discerning my assignment from God. Discernment can be understood as the ability to distinguish God's leading from the many voices we hear. To discern your assignment from God, you must be able to know which ministry God is leading you into. Several factors can be considered to see this happen. So, Tagalogin ko nga po. Yung discernment, ibig sabihin po yun, yung nasisense natin. At dapat natin itong maunawaan na isa itong kakayahan na ma-distinguish natin, makilala natin ang leading ng Panginoon sa pamamagitan ng maraming tinig na naririnig natin. To discern our assignment from God, we must be able to know which ministry God is leading us into. So, para makilala daw po natin kung ano yung assignment na nakalaan sa atin ng Panginoon. Kailangan po malaman natin kung ano yung ministry ng Panginoon na nililid tayo doon. Amen po ba? So, several factors can be considered to see this happen. So, maraming mga dahilan or maraming mga dahilan ito para makonsidera natin at makita natin kung paano ito mangyayari. Una, ano ba yung first na factors na makilala natin yung discernment natin na paglilingkod sa Diyos? Internal factors. Pag sinabing internal, mula doon sa kaloob-looban natin. Amen po ba? We need to look inwardly and see the rich deposit that God has given us. Mula doon sa ating kaloob-looban, dapat daw po makita natin yung mayamang dineposito ng Panginoon na kakayahan na ibinigay sa atin. Ibig sabihin, nagmumula sa ating kaloob-looban para magkaroon tayo ng pagkilala kung ano ba yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Are we getting it? Amen po ba? To discern our assignment from God, we must be able to know which ministry is leading unto us, and several factors can be considered to see this happen. So para daw makita natin ito, may mga sanhi, may makikita tayo na mga dahilan para makita una-una nga sa ating mga kaloob-looban. Amen. Ang sabi diyan sa Romans chapter 12 verse 6. Ayan. Ito po ay supporting verse sa internal factors. We need to look inwardly and see the rich deposit that God has given us. Ang sabi niyan sa Romans 12:6, Roma, chapter 12, verse 6, we have different gifts according to the grace
given us. So mayroon daw po tayong iba't ibang regalo. Pero nakabase ito sa biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Amen po ba? Sunod po sa internal factors, then we have personality. Yan, yung ating personalidad. Ang sabi naman yan sa Genesis 25 verse 27. Genesis 25 verse 27. The boys grew up and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was a quiet man staying among the tents. So, yung sa personalidad, so sa ating mga personalidad, so we must look up to ourselves habang tayo nag-aaral. Amen po ba? So, nagsimula sa kaloob-looban. Kung maraming regalo sa atin ang Panginoon sa pamagitan ng biyaya niya. Una nga, yung personalidad. So, katulad ni Esau, mayroong dalawang yung magkapatid. Si Esau ay magaling siya na manghuli ng hayop sa bundok. Kaya nga, siya ay tinagurian siyang a man of the open country. So, si Jacob ay isang tahimik na lagi lang siyang nag-i-stay o nandun lamang siya sa tents o doon sa kamalig, doon lamang siya. So, mayroong balaboy, mayroon naman na nag-i-stay na kumbaga sa literal, mayroong gala ng gala. Di ba sa mga anak natin, mayroong ganun. Mayroong mga galaero, mayroon naman nag-i-stay lang sa bahay. So, yun yung mga personalidad. So, makikita din yan sa atin kung ano ba yung gift sa atin ng Panginoon. Halimbawa, talagang feel mo, like kang nasa labas, at gusto mo laging nagsasalita yung bibig mo, ibig sabihin, regalo yan sa'yo ng Panginoon. Gamitin mo yan for His glory alone, like you are an evangelist. Amen po ba? God has given us a unique set of personality. A great part of this personality is inherited from our parents. So, yung dakilang bahagi daw po ng personalidad na ito ay namamana natin mula sa ating mga magulang. Amen po ba? A number of it is uniquely yours. Yung ibig sabihin, yung ang ilan daw po nito ay uniquely na nasa atin din. So, ibig sabihin, halimbawa, sa aming mag-asawa ni tatay, ako, sa mga anak namin, mayroong magmamana kung ano yung personalidad na mayroon kami. So, kayo din po, ganun din po. So, ano nyo yan, evaluate nyo din yan sa inyo, sa pamilya nyo, papunta sa inyo yung mga anak. Sino ba sa mga anak nyo ang nagmana o nakamana ng personalidad ni tatay o ni nanay? Naunawaan po ba? Through this, we relate with others. So, sa pamagitan daw po nito, nakaka-relate tayo sa iba. Process things and see the world differently. Personality can be understood as the sum of all our outlook, attitude, and worldview. Ibig sabihin, nakapaloob sa ating personalidad yung ating outlook, yung ating, kung makikita yung ating panlabas na yung anyo natin, yung ating pag-ugali, at yung pananaw natin sa mundo. Amen po ba? Mayroon. Sa pamilya na lang. So, hindi ako maglalayo ng mga example. Sa pamilya na lang namin, yung mga anak namin, mayroon sila na kanya-kanyang pananaw sa kanilang kinabukasan, sa mundong ito. Mayroong ay opener sa kanila yung mga sitwasyon ngayon at mayroon naman na wala silang pakialam kung ano yung nangyayari sa kapaligiran. So, ganun din yan sa atin. Amen po. We can consider our personality when we want to discover our specific ministry. So, i-considera daw po natin yung personalidad natin. So, Sister Dulce, ano ba yung personalidad mo? So, i-consider mo yan para ma-discover mo kung ano yung specific na ministry na binigay sa'yo ng Panginoon. Ano ba yung pinagagawa sa'yo ng Diyos? Nakabase yan kung ano yung personalidad, mayroon ka. Nakikita ko sa'yo, mabuka ka. So, ibig sabihin, magaling ka maghikayat ng mga tao para makapakinig ng salita ng Diyos. Yan yung first impression ko sa'yo noon pa man. Sabi ko si Sir Dulce, hindi niya lang pa talaga na-discover kung ano yung kakayanan na bigay sa kanya ng Lord. Pero bago pa siya nagdesisyon na maglingkod sa Panginoon, na-discern ko na sa kanya, mayroon siyang kakayanan. So, hindi niya pa alam, kaya hindi niya pa yung nagagamit. Hanggang sa isang araw, nagpasya na siya, ito na siya ngayon.
Amen po ba? So natutunan, nangingilabot ako. So the Holy Spirit is now here. So nakaka-relate po ba tayo? We normally, our personality reveals our bent and inclination, things we like or dislike. Because of this, there would be things that we would normally be attracted to. Pay attention to these areas as they may give us a clue on what God wants us to do. So, ibig sabihin, normally daw po yung ating personal, nagre-reveal yung ating yung mga gusto natin na mga bagay at hindi natin gusto. Pero bago daw po ito, mayroong mga bagay na normally na nakaka-attract sa atin. Ano ba yon? Mayroon bang mga bagay na naka-attract sa'yo? Ibig sabihin, kung bakit ka nagdesisyon na, nandito ako sa evangelism team, na-attract ka sa mga ginagawa ng mga kapatid. Amen po ba? So, sabi nga, we must pay attention to these areas as they may give us a clue on what God wants us to do. So, ibig sabihin, bigyan daw po natin ito ng atensyon, yung nararamdaman natin na parang gusto ko rin yatang sumama sa evangelism. Kapag mayroon na tayo nun, bigyan natin yun ng atensyon. Kasi ibig sabihin, kuling yan, bigay yan sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, next, abilities. Yan, kakayahan. Sabi niyan sa Exodus 35:35. Yan, di po kayo malilito sa verses. He has filled them with skill to do all kinds of work as craftsmen, designers, embroiders in blue, purple, and scarlet yarn, in fine linen, and weavers. All of them master craftsmen and designers. So yan, yung mga kakayahan, ito ibinigay sa atin ng Panginoon. So, each of us has a certain capacities known as abilities or talents. So, bawat isa po sa atin ay mayroong kilala na kakayanan sa atin o kaya talento. These are things that we may have inherited genetically or have been personally endowed with. Some are able to process numbers more easily than others. Ayan, so bawat isa po sa atin ay mayroong kapasidad na makilala o malaman yung ating mga kakayahan o yung ating mga talento. At ang mga bagay po na ito ay pwede nga namana natin genetically or have been personally endowed with. Some are able to process numbers more easily than others. Kaya minsan, di ba, sa pamilya na lang natin, di ba? Sa pamilya natin, halimbawa, ang parent mo ay they are mayroon silang kakayanan na talagang magaling sila sa math. Yan. So sa aming pamilya, kapag may mga achievement ang mga bata, ay siyempre isa lang ang pinagmanahan yan, si pastor lang. Lagi niya dinideklara yan. Kanino nagmana? Sa akin, sabi niya. So ako hindi ko na inaangkin kung nagmana sa akin ang anak ko dahil alam ko kung anong kapasidad ang mayroon ako na mula sa Diyos. Amen. So kapag mga achievement niyan, mga sa school, laging kay tatay yan nagmana. Yan. So ganun tayo, na kumbaga namamana yung ganung mga kakayahan. Amen. Then sabi dito, these are those who may have special ability in the music and arts. Yan. Mayroon silang mga kakayanan na magaling silang kumanta, magaling silang mag-drawing. Ayan. So sa aming mga anak, mayroon kaming anak na magaling mag-drawing. Kaya niyang i-drawing yung tao na nakaupo. Yan, magaling siyang mag-drawing. So, expression ng tao, kaya niyang i-drawing. Tinitingnan niya lang yan, di mo alam, dino-drawing niya na pala yung mukha. Yan yung aming si Emmanuel. Yan talaga magaling niyang mag-drawing. So, these are those who may have special ability in the music and arts. Other are gifted with ability to write and articulate thoughts. Yan. Meron namang may regalo ng pagsusulat. Magaling siya kahit nasa isip lang, magaling siyang mag-imagine kung ano yung dapat niyang gawin. These abilities will open doors of opportunity to serve God. So, ibig sabihin, bakit natin ito pinag-aaralan? It's because ito yung mga oportunidad na magbubukas sa atin para makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Let's say, si Brother Randy, kung mapapansin niyo po, mayroon po siyang
gift na kung saan magaling siya mag-decorate. Kaya nga sa bawat okasyon natin, siya yung decorator natin. So sinusuportahan na lang ng ating mga kapatid. So siya na, basta tatanungin ko lang siya kapag malapit na okasyon natin, anak, ano yung motive natin na pwedeng mangyari doon sa binyo? Ano yung mga dapat gawin? Kaya sabihin lang niya kung ano ihahanda dito sa loob ng church. Pagdating ng pagde-decoration, siya na yung bahala doon. So, ganun po yun. Isa po yun sa napaglilingkuran niya ang Panginoon. Amen. So, we must discover and utilize our abilities as we serve God in others. So, dapat daw po natin makita at magamit natin yung mga kakayahan na yan habang naglilingkod tayo sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Amen po ba? And then, next to abilities is desires, yung pagnanasa. Ano ang sabi sa Romans 1, verses 14 and 15? Desires. I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are at Rome. Sabi dito, some of us may have wished to be part of a particular ministry. So, kalimitan daw po sa atin ay nangangarap na maging bahagi sa mga particular na pag-ministry, like Ministry of Evangelism, Ministry of Intercessory Team, di ba? Lahat tayo may nagnanasa tayo na maging kabahagi doon. Yan, katulad po paglinggo, yung sa backup, isa po yun ang ministry. Ushering, yan po ay isang pagmi-ministry. We often find ourselves naturally burdened in an area where we can serve. So kalimitan daw po na kikita natin, naramdaman natin sa ating mga sarili na meron tayong pasanin sa area na yan na kung saan na pinaglilingkod natin. Amen po ba? All this could be the starting point of finding out where we can serve God the most. So, katulad po, Sister Julie po, pag araw po ng linggo, yan po ay maaga po dito. Yan, so, sobra pong aga ni Sister Julie dito. Bakit po? Mayroon po siyang ministry. Siya po yung nagsasalubong sa mga kapatid po natin at siya po yung nag-disinfect ng mga kamay. Yan, so yan po yung kanyang ministry. So, kumbaga, nagkakaroon siya doon ng burden. Bakit? Bakit mo nasabi na may burden siya? Kasi kailangan niyang gumising ng maaga, maligo, maghanda para pumunta na agad dito sa simbahan. So, siya po yung talagang nauuna. Amen. So, sabi dito, our desire will pull us in an area where we can be of service to God. So, yung pagnanasa natin, ito yung naghahatak sa atin na kung saang area na pinaglilingkod natin sa Panginoon. Kasi kung sabi nga, di ba, si Lord naman naglalagay sa atin ang pagnanasa upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya isa din po na discernment, ma-discern nyo sa sarili nyo na mayroon kayong pagnanasa. Amen po ba? Hindi po literal na pagnanasa, kundi pagnanasa na makapaglingkod sa Diyos. So yan, so dapat nararamdaman nyo yan sa sarili nyo. Spiritual gifts, yan, sa mga lesson natin. Isa yan yung desire, spiritual gifts yan. Then punta naman tayo sa upward factors. Kanina, ano natin yung internal. Ngayon naman, upward. Yung ibig sabihin, si Lord, doon yung para kay Lord yun. 2 Peter 1:3, sabi ito, His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Ito yung dahilan. Wala talagang ibang dahilan kung bakit tayo nag-serve kundi si Lord. Upward factors yun natin. Kapag sinabi, ano ba yung factor mo? Bakit ka nagsiserve kay Lord? Walang iba. Yung kanyang kapangyarihan na ibinigay sa atin na lahat na kailangan sa buhay natin, yung pagkabanalan sa pamagitan ng kanyang kaalaman na kung saan tinawag niya tayo sa pamagitan ng kanyang kaluwalhatian at kabanalan. Amen po ba? God has a way of letting us know our specific assignments. So, mayroon pong paraan ang Panginoon na pinahintulutan tayo upang malaman natin yung mga specific na yan na assignment natin. He
orchestrates events, situations, and circumstances to help us discover His will for our life. If we are seriously considering our own personal ministry, we need to look into several key area. Yan. So, kumbaga, pinahintulutan ng Panginoon yung mga specific na yan na gawain natin sa paglilingkod. Yan, lahat na ginagawa nyo, may kapahintulutan si Lord yan. Sabi nga, di ba, lahat na gagawin natin, lahat na ginagawa natin, ito ay ginagawa natin for His glory. Amen. Then, makikita natin dito, kung ang Diyos at ang kanyang kapangyarihan ang nagbigay sa atin ng pangailangan sa ating buhay para tayo makapaglingkod. Kung siya yung dahilan, kung siya talaga yung factors ng ating paglilingkod, ayan, makikita natin, ba't natin ito ginagawa? It's because of calling sa atin ng Lord. It's a calling of God. Ibig sabihin, pagkatawag sa atin ng Diyos. Ang sabi diyan sa Galatia chapter 1, verses 15 hanggang 16. But when God, who set me apart from birth and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles. Ito yung kapag may calling ka. Na alam mo kung sino ang tumawag sa iyo. Alam mo kung sino yung pumili sa iyo mula pa nung ipanganak ka, tinawag ka na sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Na siya din yung nagpahayag ng kanyang anak sa atin para may pahayag din natin ang kanyang mabuting balita doon sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya. You know, the factor of this assignment is a calling from God. So, sabi niya sa 1 Corinthians 3, 5 and 9. Unang Korinto, chapter 3, verses 5 hanggang 9. What, after all, is Apollos? And what is Paul? Only servants through whom you came to believe. As the Lord has assigned to each his task, I planted the seed, Apollos watered it, but God made it grow. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who makes things grow. The man who plants and the man who waters have one purpose, and each will be rewarded according to his own labor, for we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Ano ibig sabihin nito? Yung talata na ito, meron akong isang naalala na isang tao na matagal na namin na bina-Bible study. Sobra siyang, parang nagalit siya doon sa tao. Pero sabi niya, siya daw yung nagtanim. Iba yung word na ginamit niya, iba ang kumain. Kalimitan ganun tayo, di ba? Meron tayong mga pagkakataon na tayo yung naghasik ng binhi. Pero sa pagkatapos nating masikan, may ibang dumilig. Amen po ba? Nakarelate ba tayo doon? May ibang nagpakain. Kaya nga, sa atin na lang, kung mapapansin po natin, yung mga mahal natin sa buhay, bakit minsan, mayroon din silang iba, may ginagamit silang iba para makakilala, where in fact, nandiyan naman tayo. Nakikita nyo ba? Kaya sabi nga, ano daw ba, sino ba daw si Apollos? At ano na ba naman daw si Paul? Sabi nila, sila mga lingkod lamang ng Diyos sa pamamagitan nila, natutong manampalataya. Sabi nga, as the Lord has assigned to each his task. So, ibig sabihin, ang Panginoon ay nagbigay sa atin, binigyan tayo ng kanya-kanyang assignment. Amen po ba? So, sabi ni Paul, siya yung nagtanim ng buto. Tapos, si Apollos naman yung nagdilig. Pero si Lord yung nagpatubo. Amen po ba? So, wala tayong kapangyarihan na ang kinin natin yun kahit na tayo yung nag-evangelize tapos may iba nga na ibig sabihin, kasi nandirito sabi, si Lord yung siya yung nagpatubo. So sabi dito, so neither he who plants nor he who water is anything but only God. Kahit sabi nga, so ibig sabihin, kahit sino man daw po ang nagtanim o sino man yung nagdilig ng lahat ng bagay, ang Diyos lamang
ang nagpapalago nito o nagpapatubo nito. Dapat natin itong maintindihan. The man who plants and the man who waters have one purpose. So, ibig sabihin, kung sino daw, ang tao na nagtanim at nagdilig, isa lang ang layunin doon ng Panginoon. In each will be rewarded according to his own labor. So, ibig sabihin, bawat isa ay mayroong gantimpala nakabase sa bawat pagpapagal natin. Amen po ba? For we are God's fellow workers. We are God's field in God's building. Amen po. So, naunawaan niyo po ba? Pinaliwanag ko naman po. Maganda po kasi itong 1 Corinthians 3, 5, and 9. So, mayroon ako ditong nasabi. Mayroon isa naman nakakilala namin sabi, ayaw ko nang magtanim kasi hindi naman ako nag-aani. Hindi natin alam, malay mo, yung tinanim pala natin, may nag-water noon at pinalago yun ng Panginoon. Hindi naman natin alam kung saan yun napunta. So, ibig sabihin, lahat tayo ay co-workers natin si Lord. Amen po ba? At sabi nga, tayo yung bukirin ng Panginoon. At tayo ay, gagantimpalaan, nakabase sa ating mga pagpapagal. Halimbawa, Sister Nelly, nagpapagal siya, nagtatanim siya. May gantimpala siya doon sa pagtatanim. Kaya huwag niyo sabihin na yung inyong mga pagtatanim ay wala kayong maaani. Dahil lahat na pagtatanim, may gantimpala. May nagtatanim, mayroong nagdidilig, at mayroong nagpapalago. Si Lord yung nagpapalago. Amen po ba? Praise the Lord. Katulad nyo, dito, ihalimbawa natin dito sa church natin, sa ministry. Nagtanim kayo, nagdidilig kami sa inyo. Sino yung nagpapalago? Si Lord. Kaya hindi nyo namamalayan, easy lang pinagkapala pala kayo ng Panginoon. So nakuha nyo ba ang lalim po ng revelation po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 5 and 9. God calls specific persons for specific tasks as specific times. Ang Diyos ay tumatawag ng mga tao para doon sa mga nakalaan na mga gagawin at sa kanya ding kapanahunan. Si Paul, halimbawa, he was called as apostle to the Gentiles. In his conversion on a road to Damascus, God made clear to him what he wants him to do. Similarly, God can call us to specific assignments according to His greater plans. So, ang Diyos ang tumatawag sa atin sa mayroon nakalaan sa atin na ipinagagawa sa Panginoon, ng Panginoon sa atin, nakabase sa dakila niyang plano sa buhay natin. Amen. Kaya pag kayo tinawag na magtanim lang kayo, bahagi namin yung diligan kayo, amen po ba? At si Lord yung magpapalago niyan. Kaya yung iba, kung bakit hindi kasi nila inuunawa yung konsepto ng salita ng Diyos, sinasabi nila, nako, ang dami-dami namang ginagawa dyan sa ministry na yan, makaalis na nga lang, hindi ko kaya yung kanilang pinagagawa. So hindi nila naunawaan na gagantimpalaan sila doon sa pagsunod sa kanilang pinagagawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Amen po ba? Yan. After the calling of God, eto, vision given by God, yung pangitain na binigay sa atin ng Diyos. Sabi niyan sa Acts 26:19-20, so then I was not disobedient to the vision from heaven, first to those in Damascus, then to those in Jerusalem, in all Judea, into the Gentiles also. I preach that they should repent and turn to God and prove their repentance by their deeds. Ito po yung pangitain ni Paul. Yan, halimbawa, yung mga pangitain. So, ibig sabihin, nung una, si Pablo, hindi po siya naging masunurin sa pangitain na mula sa Panginoon. Kaya kung saan siya pumunta, sa Damascus, sa Jerusalem, sa Judea, sa mga hintel. Tapos hanggang sa i-preach niya, pinahayag niya ang mabuting balita na dapat na magsipagsisi at magbalik loob sa Diyos upang mapatunayan yung kanilang pagsisisi sa pamagitan ng kanilang mga gawa.
A vision is a mental picture of what God wants to accomplish through His people. So, pinag-aralan na natin itong pangitain. Ang pangitain daw, isa itong mental na pinipicturize natin kung ano yung gusto ng Panginoon na ma-accomplish natin sa pamagitan natin doon sa pinagagawa sa atin ng Diyos. This vision is divinely imparted to us by God through several means like dreams, insights, or persistent thoughts. Our ministry assignment can be drawn from this vision. Ibig sabihin, pwedeng yung ating mga pangitain ay binibigay ito sa atin ng Panginoon, spiritual na ini-impart sa atin ng Diyos sa pamagitan. Maraming mga kaparaanan sa pamagitan ng pangarap o kaya yung insights natin o yung ating persistent, yung ating kaisipan. Kaya minsan na makikita nyo na lang sa isang iglap, mayroon kang naisip, ano kaya ganito yung gagawin ko. Ibig sabihin, nililid ka ng Lord kung ano yung dapat mong gawin doon, halimbawa, doon sa ministry na mayroon ka. Amen po. Our ministry assignment can be drawn from this vision. When we are clear on what God wants to accomplish through our life, we will naturally discover our assignment and progress towards the fulfillment of the vision. Ibig sabihin, kapag daw naging maliwanag na sa atin kung ano yung gusto sa atin ng Diyos na ma-accomplish sa pamagitan ng buhay natin na ito, magiging madidiscover natin kung ano talaga yung pinagagawa niya sa atin, kung paano ito umunlad sa pamagitan ng pagganap natin sa pangitain na binigay sa atin ng Diyos. May naunawaan po ba kayo? Yan, tinatagalog ko na po. So, then we have external factors. Yan, yung ating panlabas. Kung mayroong internal, mayroon ding panlabas na or mayroong external. And pray for us to, sabi sa Colossians 4, Colossians chapter 4, 3 and 4. And pray for us too that God may open a door for our message so that we may proclaim the mystery of Christ. Colossians chapter 4, 3 and 4. Yan. For which I am in chains. Pray that I may proclaim it clearly as I should. So, ibig sabihin, yung ating mga panlabas na dahilan na pinapanalangin daw po natin, panalangin din natin na buksan din ng Panginoon ang pintuan doon sa ating mensahe, sa pamagitan ng mensahe na pinagaganapan sa atin upang maiproklama natin ang patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At manalangin tayo na maipaliwanag natin ito ng maliwanag. Amen. So sabi yan ni Paul. External factors should also be considered if one is in the process of discovering his specific ministry assignment. So ito ay, yung external, ito ay kinukonsidera ito ng isang proseso doon sa mga baguhan na dinidiscover pa lang nila kung ano yung pagkatawag sa kanila ng Diyos. These are factors which are beyond the person's control or inclinations. These include situations and circumstances which could be seen as open doors for God's vision to be fulfilled. Ayan, so tayo yung mga baguhan, mayroon talaga sila na dapat makita nila kung ano yung pinagagawa sa kanilang Panginoon through that vision na bigay sa kanila ng Diyos. Ay, ito na pala, na dati nakita na natin yung mga ginagawa natin ngayon, dati napapicturize lang natin na gagawin natin in the future. Pero ngayon, ginagawa na pala natin. Amen. May natutunan po ba tayo? Amen. So, life experiences and preparation. So, pagdating po dito sa mga bagay na ito, mga factors na dapat nating makita sa ating mga sarili, dapat mayroon tayong mga karanasan at paghahanda. Ano ito? We may not be aware that God uses situation and events to bring about His purpose. So, minsan, hindi tayo nagiging aware doon sa ginagamit ng Panginoon ng mga sitwasyon o mga events man na ito yung nagdadala para makita natin yung purpose niya sa buhay natin. Yung katulad niya ng sinasabi natin lagi na may dahilan si Lord, may purpose si Lord kung bakit tayo. Pinahintulutan niya ang demonyo na galawin yung ating mga physical na katawan. Kasi kapag malakas tayo, wala tayong panahon sa Panginoon. Sa panahon na ganito tayo, may sitwasyon tayo na mahirap o kaya may sakit tayo,
doon yung panahon na nasusulo tayo ng Panginoon. Nagkakaroon tayo ng time sa Kanya, lumalalim yung intimacy natin sa Lord. So, laging may purpose. So, ito yung sinasabi na life experience and preparation. Yung karanasan at yung paghahanda. Kaya dapat maging handa ka. Wala kang ibang sisisihin. Hindi mo pwedeng sisihin yung sarili mo, hindi mo pwedeng sisihin yung panahon, hindi mo pwedeng sisihin yung pamilya mo. May layunin ang Panginoon kung bakit dinadaan tayo dito mga sitwasyon. Ginagamit ito ng Panginoon, maliwanag. So, pinapaalala lang sa atin ng ating pastor, pero ito na nga, God uses situation and events to bring about His purpose. Para makita mo kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Kaya ginagamitan ka ng buhay na karanasan at paghahanda. Dapat maging handa ka nito. Sabi nga dito, going back to the Apostle Paul, his zeal for spreading the gospel of Christ was already evident in his former belief. So, kung babalikan daw po natin si Pablo, yung kanyang tatak ng pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo, ay ito na yung, kumbaga, ito na yung ebidensya mula doon sa kanyang nakaraan na paniniwala. Amen po ba? So, dati, ibang paniniwala niya. Dati, persecutor siya. Pero ngayon, ebidensya na yon, karanasan niya na siya ay nangangaral. He even used to persecute Christians, but when he came to know Christ, he became the staunchest advocate of Christianity with many churches being planted under his ministry. So, kung dati siya ay taga-usig, pero naging representative siya ng Kristyanismo. Maraming mga simbahan siyang naitayo sa ilalim ng kanyang pagmiministeryo. Amen po ba? So malay nyo, yung sitwasyon nyo pala niyan, gagamitin pala kayo ng Panginoon para, ito na pala, may calling pala sa inyo ang Diyos, maging pastor kayo, o ano man, o maging leader kayo sa church. Hindi pa natin alam, pero sabi nga, through life experience and preparation, He uses situation and events to bring about His purpose. Yan, alamin na unawaan na po ba kayo doon? And then, yung available na opportunities. God can also open opportunities to lead us to our ministry assignment. Opportunities are important moments needed for the fulfillment of God's plans. These are not limited to positive events. So, itong mga pagkakataon ito na available sa atin. Binubukas ito sa atin ng Panginoon para makapaglingkod tayo. Amen po ba? Kaya yung paglilingkod nyo, isang oportunidad yan na makapaglingkod kayo sa Diyos. That is an assignment that God given upon us, unto us. Amen. Yan. We come to general ministries. So, ibig sabihin pag general, pangkalahatan. While we want to discover our specific ministry assignment, we must not ignore several ministries that are expected of all believers. Pag sinabing general, pangkalahatan ito. Habang daw na kinikilala natin yung specific na ministry na binigay sa atin ng Panginoon, kailangan hindi rin natin isasantabi yung marami pang mga paglilingkod na inaasahan sa atin ng mga mananampalataya. Amen po ba? As a leaders, marami pong umaasa sa atin ng mga mananampalataya, yung mga nasa baba nyo, sa mga outreaches. Umaasa pa yan. Pag masakit ang tiyan, tawag mo si kapatid, tawag mo si Ernobi, magpapapray ako. Amen po ba? That is a general ministries, yung nagagamit ka sa pananalangin, nagagamit ka sa pagpatong ng kamay, nagagamit ka magpalakas, nagagamit kang magsuporta. That is a general ministries. Amen po ba? Then we come to a ministry of prayer. Sabi diyan sa Romans chapter 12, verses 11 and 12. Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. So, wag daw po tayong matuyuan wag tayong mawalan ng ating tatak. And that tatak is the Holy Spirit. Ayan. But keep your spiritual fervor serving the Lord. Ibig sabihin, manatili tayong mainit sa paglilingkod. Amen po ba? Maging magalak
sa pag-asa. Amen po ba? At maging tapat tayo, maging sa ating pananalangin. Amen po ba? Never be lacking in zeal. So, wag na wag po tayong mawawala ng tatak. Kasi mahalaga po, kapag sabi nga, di ba, kapag wala sa atin ang Espiritu ng Diyos, anong mangyayari? Tayo empty. Parang, kumbaga, ang Spirit ng Panginoon, hinalin tulad yan sa oxygen. Yan, mawawalan ka ng oxygen, nahinga ka, pero wala na, hindi ka na nakakonect sa Panginoon. So, laging ugaliin po natin kung bakit minsan mayroon akong mga words sa inyo, stay connected. Ibig sabihin niya, never be lacking in zeal. And that zeal is the Holy Spirit. Amen po. Natutunan po ba tayo doon? The ministry of prayer entails not only summoning, communioning with God, but also interceding in behalf of others. So, mahalaga po yung ministry of prayer. Yan. Hindi, yung ating mga walang patid, yung ating covenant, hindi natin ito ginagawa. It's because na kailangan, kundi ginagawa natin ito para makipag-communicate tayo sa Panginoon at mag-intercede tayo sa pamamagitan ng doon intercede natin yung ating kapwa. So hindi lang tayo sumusunod dahil ay kasi commitment. So yung commitment natin, laliman natin ito. This is because we recognize that it is our calling to lift others persons. So pagkatawag daw po sa atin ng Panginoon na itaas natin ang iba, maging yung inyong mga leader, maging yung mga country natin, yung mga namumuno sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba? Every Christian stands as a priest of God. It is therefore called to the ministry of prayer. Kaya mahalaga po yung intercessory team. Amen. Sabi nga, ang bawat Kristiyano dapat tayuan yung pagiging pari ng Diyos. Yan. Iba po yung pari ng ibang reliyon, kundi tayo, we are a priest of God. Tayo yung tumatayo sa kanila, tayo nagli-lift up sa kanila through our prayer. Amen po ba? Hello? So, napakapalad natin, sa bawat sambayan natin, mayroong nagtata sa ating pamilya sa pamamagitan ng panalangin. Si tatay, he is a priest of God through prayer of many peoples and leaders in the church. Yan. So, nakuha niyo po. Proclamation of the gospel. So, pagpapahayag ng mabuting balita. Sa 1 Corinthians 9:16, yet when I preach the gospel, I cannot boast, for I am compelled to preach. Who to me if I do not preach the gospel? Ayan, sa pagpapahayag ng mabuting balita ni Kristo, wag po natin ipagmalaki ito. Amen po ba? Wag natin ipagmamalaki. So, whatever yung ginagawa natin, hindi natin ito pwedeng ipagmalaki. Amen po ba? Whatever we have, whatever we do, hindi natin ito pwedeng ipagmalaki. Kaya lagi natin yan, lagi natin i-insist yan natin sa ating pamilya, ano man narating nila, nasaan man sila ngayon, hindi nila ito dapat ipagmalaki. So, yan lagi yung aming inaano sa mga anak namin. Nasaan man kayo ngayon, ano man mayroon kayo, hindi nyo dapat ipagmalaki. Kung mayroon kayong ipagmamalaki, na naglilingkod ang magulang nyo sa Diyos at nakilala nyo ang Diyos at sumusunod tayo sa Diyos. Amen? Yan. So, yan. Sabi dito, other use their not having the gift of evangelism as an excuse for not proclaiming the gospel. So, ibig sabihin, ang iba daw po, ginagamit nila na wala silang gift of evangelism. Wala silang gift na magpahayag ng mabuting balita. At ginagamit nitong excuse para hindi maipahayag ang mabuting balita. Totoo po ba yun? They have limited evangelism to those who are called to preach the gospel. This is not true. Whether gifted or not, it is every Christian's responsibility to share the love of God to others. Ayan. So, wag nating gawing rason ay hindi naman ako pinagkalooban ng anointing na magpahayag ng mabuting balita. Hindi naman ako pinagkalooban ng anointing na mag-win ng soul. Kailangan natin ito dahil ito yung reason kung bakit tayo tinawag ng Diyos to spread the word of God. Then, proper stewardship. Yan, ang dami talagang assignment na pinagkatiwala sa atin si Diyos, si Lord. Ito na nga yung
tamang pamamahala. Amen po ba? God has given all of us resources to manage. Yan. Dito po, makinig po tayo dito. Proper stewardship. Ito po, ina-apply na po natin ito. God has given all of us resources to manage. Therefore, one of us ministries is stewardship of all these resources. The way we manage our time, talents, and treasures should be seen as a ministry assigned to everyone. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagbigay sa atin na ipapamahala ang mga resources, mga ari-arian o mga tinatangkilik. Then, sabi nga, isa sa ating mga ministeryo ang pamamahala sa mga resources na to. Kung paano natin pamahalaan yung ating oras, yung ating mga talento, yung ating mga kayamanan. Dapat makita ito na isa sa mga ministeryo na naka-assign sa atin ng Panginoon. Yung oras natin, yung talento natin, yung ating kayamanan, yung tinatangkilik natin, yung trabaho natin, dapat makita ito sa atin na ginaganapan natin. Amen po ba? Hello? May natutunan po ba tayo? Salamat po sa Panginoon. Ngayon, punta po tayo sa insight, sa application na sa buhay natin. I-apply natin sa buhay natin. Accepting my ministry assignment. So, para sa ating lahat, considering all these factors, we should be able to discover our specific ministry assignments. So, pag kinonsidera mo daw po lahat na itong mga dahilan na ito, dapat lahat tayo madiscover ang mga assignment na inilaan sa atin ng Diyos. When we do so, give our best to be able to serve God, we will be most effective if we consider the following. So, mayroon tayong mga ikukonsidera sa buhay natin para maging epektibo tayo sa mga assignment na ito na ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Number 1, we must stay focused. Yan. God does not want us to lose our focus. So, ayaw pa ng Panginoon, manatili tayong nakapokus. Ayaw ng Diyos na tayo ay mawala ng focus sa ating paglilingkod. There are so many ministries that can be done, but you will be most effective when you stay true to your calling. So, maraming mga pinagagawa sa atin ang Panginoon na pwede tayong maging epektibo. Pero maging totoo lamang tayo sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Amen po ba? We must stay focused. Maging totoo sa pagkatawag ng Panginoon. Number 2, give our best. There is no ordinary task when it is done for God. Excel in all you do for the glory of God. Ibigay po natin yung the best natin. Amen. So, sabi nga, kahit ano man yung ginagawa natin, kahit ano man yung paglilingkod natin, kahit yung pagwawalis natin, hindi yan isang ordinary yung gawain. Amen po ba? Kapag iyan ay ginagawa natin sa ating Panginoon, tayo'y tinataas ni Lord yung ating level ng spiritual na buhay natin para sa kanyang kapurihan. So, wag mo sabihin, kasi nag-spray lang naman ako ng alcohol sa mga tao. Wag nating ordinaryo yung task na yan sapagkat ang Diyos ang nagbigay niyan sa iyo. Amen po ba? We must give our best. And then, we never substitute service for intimacy with God. Yan. So, wag daw po natin ipagpalit yung ating paglilingkod doon sa malalim natin na relasyon sa Panginoon. Most Christians don't notice that their busyness for the ministry has caused them to neglect their relationship with God. Mayroon pong ganito kasing sitwasyon. Yung iba, mayroong kasabihan, busy ka sa kaharian, pero hindi ka naging busy sa pinakahari. So, ibig sabihin, gawa ka na lang ng gawa, lingkod ka na lang ng lingkod, pero nakalimutan mo yung dapat mong paglingkuran si Lord. Yung wala ka ng time ng prayers, yung gumagawa ka na lang ng walang direction. Amen po ba? Kaya wag natin ipagpalit yung ating paglilingkod. Wag natin gawing substitute ito. Kasi busy ako na naglingkod, busy ako na naghayo, kaya hindi na ako nakagawa ng aking devotion. Our devotion is our way of intimacy with God.
Amen po ba? So, never substitute service for intimacy with God. Most Christians don't notice that their busyness for the ministry has caused them to neglect their relationship with God. Ito daw yung naging dahilan sa karamihan ng mga Kristiyano, mga leaders, na dahil sa kanilang kabisihan sa ministry, ito yung naging dahilan sa kanila para ma-neglect nila na bumabawas na pala yung relasyon nila sa Panginoon. Kasi sa isang araw, kapag hindi ka nakipag-connect sa Lord, pero gumagawa ka naman, namahayo ka naman, pero wala kang connection sa Panginoon. Amen po ba? Natutunan niyo po ba yun? We must caution yourself that nothing, not even the ministry, should take the place of God in your life. So dapat i-insist natin ito sa ating mga sarili na walang iba, kahit ng ministeryo, hindi ito pwedeng ipagpalit natin sa lugar ng Panginoon sa ating buhay. Eh yung iba, busy ka sa kaharian, pero hindi ka busy sa hari. Mayroong gano'n. Sa Dulce, naunawaan niyo po yun. Kailangan, kahit na humahayo ka, hindi ka kasi pwedeng humayo na hindi ka nakipag-connect sa Lord. Ano mangyayari nun? Amen? Parang wala kang submission sa Kanya. Baka mamaya nag-submit kayo sa amin, pero kay Lord pala hindi. Amen? Natutunan po ba? Mahirap po bang uwanawain? Yan. Stay committed. Manatili tayong committed sa Lord. Stay true to your calling. Pag sinabing stay committed, manatili tayong totoo sa pagkatawag sa atin ng Diyos. Never allow discouragement to sway you away from your service to God. So, wag daw po nating hayaan yung mga discouragement na nararanasan natin na ito yung magpaparam para mapalayo tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya nga, kapag marami kang naririnig na discouragement, mapapalayo ka, wag tayong maging pikon. Don't be too emotional. Amen po ba? Sabi nga, di ba, sabi sa Kawikaan, huwag mong alalahanin ang sinasabi ng iba, sa halip magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Amen. So, manatili kang totoo sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Kahit marami pang mga discouragement sa iyo, huwag mo itong gawing dahilan para mailayo ka nito sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung iba, hindi na nakapaglingkod kasi marami mga discouragement akong naramdaman. Amen po ba? Never lose the zeal to minister to God, to the other believers into the world. So, wag daw po nating alisin yung tatak sa pagmiministeryo natin sa Diyos, maging sa mga mananampalataya at sa buong mundo. So, ang tatak, napakahalaga po talaga ang tatak. Sabi nga, kapag may tatak ka, kahit saan ka magpunta, walang sino man makakagapi sa'yo, maliban na kalooban ng Diyos. Kaya nga, di ba, sa John 10:26 hanggang 29, di ba, ang nasa mga kamay ng Diyos, walang sino man makakaagaw sa atin mula sa kanyang mga kamay, maliban ng kalooban niya, maliban ng kalooban ng Diyos. Kaya nga, di ba, si Cain, di ba, natakot si Cain na maging gala siya sa sangkatauhan, maging gala. Paano yan? Sabi niya, maging gala pala ako sa daigdig. Pero sabi pag naging gala ako, papatayin nila ako. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Hindi ka papatayin. Nilagyan siya ng tatak ng Diyos. Ang sinamang pumatay kay Cain ay makapitong beses din siyang papatayin. Nangilabot daw ko. Totoo po yun. Ang tatak, mahalaga po yun. At ano itong tatak na ito? Ang banal na Espiritu. Lahat po ba mayroon po tayong tatak ng Espiritu Santo? Amen? Minunawan po ba kayo? Parang very too fast. Parang si Sister Lucy walang naunawaan. Praise the Lord. Mamaya nga, ipapasa ko na nga lang ito sa GC. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Yan. Kung bakit ko binilisan, para makatch up natin lahat. Kaya nga, alam niyo po ba, mahirap po yung nagpe-preside. Sinisika po natin na may translate po sa Tagalog para maunawaan niyo po. Pero lagi niyo pong tatandaan, pag nag-jot down po kayo, you just get the important thing. Nasa alam niyo, importante, 'di ba? Sabi nga, sa pakikinig, mayroon tayong i-decline at mayroon na itatanggapin.
So, kung ayaw niyong kuhanin yon points na yun, di wag niyong kuhanin. Pero pag gusto niyo naman kuhanin yung points na sa tingin niyo makakatulong sa inyo, kuhanin niyo yun. Amen. Pero alam niyo po ba, sabi ko nga, nung ako nang una kami, nung kami ay mini-mentor, nung hindi pa kami marunong mag-mentor, ay lahat na sinasabi ng mentor namin, sinusulat ko yun. So, proseso din po kung bakit kami natuto na mag-mentor. Duman kami sa paging speakers bureau. Yan, nung kami naging chaplain, talagang may seminar kami. Minsan 2 araw, 1 buong araw na nag-seminar kami kung paano lang magsalita for the speakers bureau. So siniseminar na namin yan kung paano kami tumayo, kung paano kumilos, kung paano ang maghawak ng microphone, at kung paano yung ano mo dito sa pulpit. Yan. So, lahat yan, pinag-aralan namin yan sa Speakers Bureau. So, ngayon, kaya nga, tinatransfer namin sa inyo para natututo naman din kayo. So, susunod kayo na rin. One day, if God's willing, kapag niloob ng Lord na kami ay mag-mission sa ibang lugar, mayroong somebody na i-assign kami para mag-mentor habang kami ay nasa out of town. Amen. So, ganun yan. Future yan. Kaya, titingnan nyo kung paano ang magturo sa maraming tao. Yan, huwag nyong hayaan na maunahan kayo ng nervyos. Yan. Yung fear, huwag nyong hayaan na makulapulan kayo ng takot. Hindi na kayo magkapagsasalita. Amen. So, salamat sa Panginoon at nawa ay meron tayong naunawaan ngayon. Father God, we thank you so much for the wisdom you have given to us, O God. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng mabilis na pagtuturo namin. Lobin mo na kahit paano ay meron kaming natutunan, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga points na ito na tinakil namin ngayon. Nawa magamit namin ito, yamang ginagamit mo kami sa labas upang magministeryo sa aming pamilya, sa aming kapwa at sa komunidad. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. All the glory belongs to you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.